Masyado kang nag-aalala, Aurora. Si Isabella, she's just a bank account with a wedding ring. Hayaan mo siyang magpakapagod sa Castillo Ventures. Sa huli, tayo pa rin ang masusunod. At ngayon, may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan ng pansin, ang tunay na tagapagmana na dinadala ni Vanessa. Ang boses ni Adrian ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Isabella. Hindi siya makagalaw. Nakatayo siya sa dilim ng balkonahe. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa kinaroroonan ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan na si Doña Aurora. Ang hardin ng kanilang mansyon sa Forbes Park ay puno ng mga nagagandahang bulaklak at mamahaling dekorasyon para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adrian ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahalata, Adrian. Sagot ni Doña Aurora sa isang tinig na walang bakas ng konsensya. Isabella has served her purpose well all these years, pero sapat na ang 20 taon. Kapag nakuha na natin ang buong control sa mga shares, maaari na nating itapon ang basurang iyon. Just make sure Vanessa is comfortable. I want my grandson to be born into a family that he truly belongs to. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Isabella ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relos na Patek Philippe, ang regalong pinag-ipunan niya at pinag-isipang mabuti para sa anibersaryo nila ni Adrian. Isang simbolo sana ito ng 2 dekada ng pagsasama, ng mga gabing hindi siya natulog para lamang maisalba ang kumpanya ng pamilya Castillo at ng bawat sakripisyong ginawa niya para maging karapat-dapat sa kanilang pangalan. Ngunit ngayon, ang bigat ng kahon sa kanyang palad ay tila naging isang malaking bato na nais lumubog sa kanyang dibdib. Dahan-dahang nadulas ang kahon mula sa kanyang nangangatog na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay nang tumama ito sa makapal na alpombra. Ngunit para kay Isabella, ang pagbagsak na iyon ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa kanyang buong mundo. Tila tumigil ang pag-inog ng paligid. Ang malamyos na tugtog ng biolin mula sa loob ng mansyon ay naging isang nakakangilong ingay. Ang amoy ng mga mamahaling pabango ng mga bisita ay naging amoy ng nabubulok na bangkay. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong abo. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sugurin ang 2 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas sa sobrang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Hindi luha ang unang pumatak sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sariling hapti, isang anino ang lumapit sa kanya mula sa madilim na bahagi ng hallway. Si Marco, ang kanyang kaisa-isang anak. Ang batang itinuring niyang pinakamalaking tagumpay sa buhay. "Mom!" Bulong ni Marco. Walang gulat sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkabahala. "You shouldn't have listened. You were never meant to hear that." Tumingin si Isabella sa kanyang anak. Naghahanap ng kahit katiting na pagkampi, kahit isang sulyap ng simpatya. Ngunit ang nakita niya ay ang parehong lamig na nasa mga mata ni Doña Aurora. "Marco, alam mo ba?" Halos paos na tanong ni Isabella. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Huminga ng malalim si Marco at inayos ang kanyang tuxedo. "Mom, let's be practical. Dad needs a fresh start, and the company needs a new image. Vanessa is younger, more vibrant. She understands the modern market, and I need a future that's secure. Don't make this hard for everyone. Just go back inside, smile for the cameras, and let us handle the rest." Utang mo iyon sa pamilya Castillo. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa puso ni Isabella. Hindi lang siya pinagtaksilan ng kanyang asawa, ibinenta rin siya ng sarili niyang dugo at laman. Ang 20 taon ng pagiging ina, ng pag-aalaga sa bawat lagnat ni Marco, ng pagsuporta sa bawat pangarap nito, lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap kapalit ng seguridad at modernong imahe. Tumalikod si Marco at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Naiwan si Isabella na nakatitig sa kawalan. Habang sa loob ng mansyon ay maririnig ang tawanan ng mga bisitang kumakain at umiinom mula sa perang siya mismo ang kumita. Ang bawat sakripisyo ba ay may hangganan? Ang bawat pagtitiis ba ay may katapat na halaga? Sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituing saksi sa kanyang pagkadurog,
Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Kung ang lahat ng itinayo mo ay buhangin lamang pala, may natitira pa bang lakas para bumangon mula sa pagkakalubog? O hahayaan na lang ba niyang tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang huling hininga bago pa man sumapit ang umaga? Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Vanessa na papalapit kay Adrian. Hawak ang kanyang tiyan na may halatang pagmamalaki. Ang pulang gown nito ay tila isang apoy na nagbabadyang tupukin ang lahat ng natitirang alaala ni Isabela. At sa gitna ng lahat ng ito, si Isabela ay nanatiling nakatayo isang estranghero sa sarili niyang bahay, isang biktima sa sarili niyang anibersaryo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Ang matinding pagnanais na mabuhay muli. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang dumanak ang luha ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Kain ka ng marami, Isabela Hiha. Paborito mo itong suman na pinagawa ko pa sa Antipolo. Huwag mong hayaang masayang ang mga biyaya ng Diyos dahil lang sa kung anong mga iniisip mo. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tamis ng asukal sa ibabaw ng kakanin. Ngunit para kay Isabela, ang bawat salita ay tila lason na pilit isinusubo sa kanya. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan na gawa sa Nara. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansion ay nagbibigay ng liwanag sa mga kristal na baso at pilak na kubyertos. Ngunit ang paligid ay nananatiling madilim at malamig para sa kanya. Sa tapat niya, nakaupo si Adrian na abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Walang bakas ng guilt sa mukha nito. Wala ring bakas ng puyat o pag-aalinlangan. Para bang ang mga narinig ni Isabela kagabi ay bahagi lamang ng isang masamang panaginip na dapat na niyang kalimutan. Maayos ba ang tulog mo? Hon tanong ni Adrian nang hindi tumitingin sa kanya. You look tired after the party. Baka masyado ka lang na-overwhelmed sa dami ng guests. Hindi sumagot si Isabela. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang plato. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng mesa. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Iyon lamang ang paraan upang hindi siya manginig sa harap nila. Nararamdaman niya ang titig ni Doña Aurora, isang matalas at mapanghusgang tingin na tila nagbabantay sa bawat galaw niya. Naghihintay na bumigay siya. Naghihintay na mag-eskandalo siya upang tuluyan na siyang magmukhang baliw. The company stock is doing great, Dad. Singgit ni Marco habang humihigop ng kape. Ang kanyang boses ay kaswal. Parang walang nangyaring komprontasyon sa pagitan nila ng kanyang ina kagabi. I was talking to Vanessa earlier this morning. Sabi niya, may bagong investors na interesado sa expansion natin sa BGC. Ang pangalang Vanessa ay tila isang sampal sa mukha ni Isabela. Ang kanyang sariling anak, nakatuwang sana niya sa pagpapatakbo ng kumpanya, ay mas pinipili pang pag-usapan ang kabit ng kanyang ama kaysa alalahanin ang nararamdaman ng kanyang ina. Vanessa is a brilliant girl. Dagdag ni Doña Aurora habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang prutas. Sana ay maging kasing sipag kanya, Marco. Ang pamilya Castillo ay kailangan ng bagong dugo, bagong enerhiya. Hindi tayo pwedeng manatili sa lumang paraan habang buhay. Ang bawat salita ay isang pasaring sa kanya. Lumang paraan, bagong dugo. Alam ni Isabela na ang tinutukoy ng kanyang biyanan ay ang bata sa sinapupunan ni Vanessa ang bagong tagapagmana na papalit sa kanya. Hindi na nakatagal si Isabela. Marahan niyang itinulak ang kanyang upuan na lumikha ng isang mahabang tunog sa makintab na sahig. Ang tunog na iyon ay tila isang hiyaw sa gitna ng kanilang mapagkunwaring katahimikan. I need to go to the office, maikling sabi ni Isabela. Hindi niya sila tinignan. Tumayo siya at mabilis na naglakad palabas ng silid kainan. Ngunit bago siya makalayo, marinig niya ang tinig ni Doña Aurora na humabol sa kanya. Isabela, tandaan mo ang sinabi ko, ang katahimikan ay isang bertud. Huwag mong hayaang lamunin ka ng selos at pride, dahil sa huli, ang pamilya pa rin ang mahalaga. Sa kusina, bago siya tuluyang lumabas ng bahay, hinarangan siya ni Manang Rosa. Ang matandang katulong na naging saksi sa lahat ng paghihirap niya mula nang pumasok siya sa pamilyang iyon. Walang sinabi si Manang Rosa. Tumingin lamang ito sa kanya nang may mga matang puno ng lungkot at pangunawa. Dahan-dahang lumapit ang matanda at naramdaman ni Isabela ang isang mahigpit at mainit na yakap. Walang hikbi, walang luha. Ngunit ang pagyakap na yon ay sapat na upang maramdaman ni Isabela
na may natitira pang tao sa mundong ito na nakakakita sa kanya hindi bilang isang bank account, kundi bilang isang sugatang tao. Magpakatatag ka, ma'am, bulong ni Manang Rosa. Hindi natutulog ang Diyos. Pagdating sa opisina, tila mas malala ang sasalubong sa kanya. Pagbukas pa lang ng pintuan ng kanyang suite, nakita na niya si Adrian at Vanessa na magkatabi sa harap ng malaking bintana. Ang kamay ni Adrian ay nakapatong sa likod ni Vanessa, habang ang huli ay tumatawa ng mahinhin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Oh, Isabella, you're here!" Wika ni Vanessa ng may matamis na ngiti. Ang kanyang boses ay tila may halong pangungutya. "We were just discussing the marketing strategy. Adrian thinks I should take the lead on the BGC project. Para naman daw makapagpahinga ka na ng kaunti. You look so stressed lately." Tumingin si Isabella kay Adrian. Naghihintay na ipagtanggol siya nito o kahit man lang bawiin ang sinabi ni Vanessa. Ngunit tumango lamang si Adrian. "She's right, Isabella. You've worked too hard for this company. Hayaan mo na si Vanessa ang gumawa ng heavy lifting. You deserve some quiet time." Quiet time. Ang salitang iyon ay tila isang sentensya ng kamatayan para sa kanyang career. Alam ni Isabella ang ibig nilang sabihin. Unti-unti na siyang tinatanggalan ng kapangyarihan sa kumpanyang siya mismo ang nagpalago. Pinapanood niya ang sariling pagguho habang ang mga taong pinakamahal niya ang humahawak ng martilyo. Bumalik si Isabella sa kanyang sariling desk at naupo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid ang upo. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng yelo na unti-unting nababasag. Eksaktong 3:00 ng hapon, nang tumunog ang kanyang personal na telepono, isang numero ang rumihistro na hindi niya inaasahan. "Hello, is this Mrs. Isabella Reyes de Castillo?" Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay seryoso at formal. "Yes, speaking. Who is this?" "I am attorney Manuel Santos, the longtime legal counsel of your late father-in-law, Don Alfonso Castillo. I've been instructed to contact you only when the time was right. Mrs. Castillo, we need to meet as soon as possible." May mga tagubilin si Don Alfonso na para sa iyong mga tenga lamang. Tungkol ito sa huling hiling niya bago siya pumanaw at tungkol sa tunay na nagmamay-ari ng Castillo Ventures. Napatigil ang paghinga ni Isabella. Ang bawat ingay sa loob ng opisina ay tila naglaho. Sa gitna ng dilim at pengdaraya, isang maliit na sinag ng liwanag ang biglang sumulpot mula sa hukay ng nakaraan. "Kailan tayo pwedeng mag-usap?" tanong ni Isabella. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Ngayon din, kung maaari. Dahil base sa nakikita ko, mabilis na tumatakbo ang oras laban sa iyo. Sa loob ng isang lumang silid-aklatan sa loob ng mansyon ni Don Alfonso, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang amoy ng mga lumang libro, alikabok, at amoy ng kahoy na nara ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Doon, sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Isabella sa tapat ni Attorney Manuel Santos. Ang abogado ay may hawak na isang dilaw na envelope. Luma na ito at tila maraming taon nang naghihintay na mabuksan. "Hindi ko alam kung paano sisimulan ito, Isabella." Ang panimula ni Attorney Santos, habang maingat na inilalapag ang envelope sa ibabaw ng mesa. "Noong nabubuhay pa si Don Alfonso, madalas niya akong tawagan sa gabi. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pag-aalala niya sa iyo. Alam niya ang ugali ng kanyang anak. Alam niya ang kahinaan ni Adrian." Dahan-dahang binuksan ni Isabella ang envelope. Ang bawat kalasing ng papel habang hinihila niya ito palabas ay tila isang tibok ng puso na sumisigaw sa kaba. Sa loob ay may mga dokumentong pirmado ng kanyang yumaong biyenan 10 taon na ang nakalilipas. Sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi lang pala siya basta empleyado o asawa sa paningin ni Don Alfonso. Ang dokumentong hawak niya ay isang deed of absolute sale at isang conditional trust agreement. 10 taon na ang nakalilipas. Lihim na inilipat ni Don Alfonso ang 51% ng shares ng Castillo Ventures sa pangalan ni Isabella. Isang kontroladong kapangyarihan na tanging si Isabella lamang ang maaaring gumamit kapag dumating ang sandaling ang kumpanya ay nanganganib o kapag napatunayan ang kawalan ng kakayahan ni Adrian. Bakit ang tanging tanong na lumabas sa mga labi ni Isabella? Bakit sa akin niya ito ibinigay anak niya si Adrian?
Dugo niya si Marco. Tumingin si Attorney Santos sa kanya ng may malalim na lungkot. Dahil nakita niya ang iyong sakripisyo, Isabela. Sinabi niya sa akin noon na ikaw ang tunay na pundasyon ng pamilyang ito. Alam niyang kung mapupunta ang lahat kay Adrian. Wawasakin lamang niya ito para sa kanyang sariling luho. At tungkol kay Marco, natatakot si Don Alfonso na baka lumaking katulad ng kanyang ama ang bata kung hindi ikaw ang hahawak sa renda. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang sakit na naramdaman niya kagabi, ang pakiramdam na siya ay walang kwenta, at itatapon na lamang ay unti-unting napapalitan ng isang mabigat na responsibilidad. Hindi siya iniwan ni Don Alfonso na walang laban. Sa kabila ng lahat ng pangungutya ni na Doña Aurora at Adrian, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga, ngunit ang bawat biyaya ay may kalakip na panganib. Tumingin si Attorney Santos sa kanya ng seryoso. Ang kanyang mukha ay puno ng babala. Isabela, ang dokumentong ito ay ang iyong alas, pero ito rin ang iyong mitsa. Kapag nalaman ni na Doña Aurora at Adrian na ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng Castillo Ventures, gagawin nila ang lahat para bawiin ito sa iyo. Maaari nilang gamitin ang kahit na anong paraan, legal man o hindi, para mapatunayan na hindi ka karapat-dapat. Napatigil si Isabela. Ang kanyang isipan ay mabilis na tumatakbo. Naalala niya ang mga ngiti ni Vanessa sa opisina, ang malamig na pakikitungo ni Marco, at ang mapagkunwaring kabaitan ni Doña Aurora. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking laro kung saan siya ang tanging walang alam sa mga patakaran. Dahan-dahang hinaplos ni Isabela ang pirma ni Don Alfonso sa dulo ng pahina. Naramdaman niya ang gasgas ng tinta sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, ang kanyang takot ay nagsimulang maging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang Isabela na basta na lamang iiyak sa sulok. Siya ang may hawak ng susi sa kahariang pilit na kinukuha sa kanya. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Kailangan nating maging matalino? Sagot ni Attorney Santos. Huwag mong ipakita sa kanila na may alam ka. Hayaan mo silang maniwala na nanalo na sila. Habang nagpapakasaya sila sa kanilang mga plano, unti-unti nating kukunin ang suporta ng ibang board members. Pero mag-ingat ka, Isabela. Dahil sa sandaling malaman nila ang tungkol dito, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa iyo, baka pati na rin ang huling natitirang piraso ng iyong pamilya. Nabalik ang diwa ni Isabela nang marinig niya ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Ang langit ay nagdilim, tila nakikiramay sa banta ng bagyong darating sa kanyang buhay. Tumayo si Isabela at maingat na itinago ang mga dokumento sa kanyang bag. Habang papalabas siya ng mansyon ni Don Alfonso, tila bawat hakbang niya ay may bagong bigat. Alam niyang mula sa araw na ito, ang kanyang buhay ay hindi na magiging payapa. Ang digmaan ay nagsimula na, at siya ang kailangang maging huling taong nakatayo sa gitna ng labanan. Ngunit may isang tanong na nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Isang misteryong hindi nasagot ng abogado. Bakit may isang folder sa loob ng vault ni Don Alfonso na may pangalan ni Vanessa? Na may petsang bago pa man ito naging sekretarya ni Isabela. May mas malalim pa bang ugnayan ang kanyang biyenan sa babaeng ngayon ay sumisira sa kanyang pamilya? Hindi mo ba napapansin, Isabela, masyado ng tuyo ang balat mo? Ang lalim na ng mga mata mo? Maybe it's time to retire and let the younger ones take over. Hindi lang ang kumpanya ang pinag-uusapan natin dito, kundi pati na rin ang katahimikan ni Adrian. Ang boses ni Vanessa ay tila isang matalim na pangahit na humihiwa sa katahimikan ng banyo sa loob ng executive floor. Nakatayo siya sa tapat ng malaking salamin. Maingat na naglalagay ng matingkad na pulang lipstick habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa refleksyon ni Isabela. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ang paboritong pabango ni Adrian na siya mismo ang bumili noon para sa asawa ay tila sumasakal sa hangin. Hindi kumibo si Isabela. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng gripo. Hinahayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga kamay. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa puting marble ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga segundong ninanakaw sa kanyang buhay. Dahan-dahang kumuha si Isabela ng tissue at pinunasan ang kanyang mga daliri. Bago hinarap ang babaeng itinuring niyang kapatid noon, ang pagtakbo ng kumpanya ay hindi nakadepende sa kinis ng balat. Vanessa. Ang malamig na sagot ni Isabela, it's about brains, loyalty, and integrity.
Three things I'm not sure you even understand. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Vanessa. Inilapag niya ang kanyang lipstick at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan na wala pang bakas ng paglaki. Ngunit sapat na upang maging sandata laban kay Isabela. Integrity. How ironic, habang nagpapakapagod ka rito, si Adrian ay nasa tabi ko, bumubulong ng mga plano para sa hinaharap namin. He doesn't love you anymore. Isabela, you're just a ghost haunting this building. Isang anino ng nakaraan na pilit na kumakapit sa isang lalaking matagal na siyang binitawan. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Nais niyang itaas ang kanyang kamay at burahin ang mapang-uyam ng ngiting iyon sa mukha ni Vanessa. Ngunit naalala niya ang bilin ni Attorney Santos Iwonye. Control, intelligence. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang kanyang sariling lipstick mula sa bag. Sa gitna ng pangungutya ni Vanessa, pinanatili niyang matatag ang kanyang kamay habang nilalagyan ng kulay ang kanyang mga labi. Iyon ang kanyang armor. Iyon ang kanyang paraan ng pagpapakita na sa kabila ng lahat, hindi siya babagsak. Ghost or not, I built this place. Sabi ni Isabela habang matapang na nakatingin sa mga mata ni Vanessa sa salamin. And ghosts have a way of making people's lives a living hell when they are disturbed. Enjoy your stay, Vanessa, habang may upuan ka pa. Lumabas si Isabela ng banyo nang hindi tinitignan ang reaksyon ni Vanessa. Ngunit ang kanyang panalo sa salitaan ay panandalian lamang. Pagpasok niya sa opisina ni Adrian, sinalubong siya ng isang atmosperang kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Adrian sa likod ng kanyang malaking desk, habang may mga dokumentong nakakalat sa harap niya. Isabela, maupo ka? We need to talk, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila nakikipag-usap lamang sa isang business partner na hindi niya gusto. I've been observing you lately. Nakakalimutan mo na ang ilang appointments. At lagi kang mukhang wala sa sarili. I talked to Mom, and we both agree that you need a medical leave. Medical leave, Adrian. I'm perfectly fine, ang sagot ni Isabela, bagamat nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang boses. Are you tumayo si Adrian at lumapit sa kanya? Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala, isang gaslighting na tila pinag-aralan ng mabuti. You're emotional. You're hallucinating about things that aren't there. Maybe it's the stress. I already contacted a specialist. It's better if you step down for a while. Let Vanessa and Marco handle the BGC project. Para na rin ito sa kapakanan mo. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Napagtanto ni Isabela ang kanilang plano. Gusto nilang palabasin na siya ay mentally unstable upang mawalan ng bisa ang anumang desisyon niya sa kumpanya. Gusto nilang alisin ang kanyang boses bago pa man niya mailabas ang alas na hawak niya. I'm not leaving, Adrian. Matigas na sabi ni Isabela. Hindi ako susuko sa kumpanyang ito dahil lang sa tingin niyo ay pagod na ako. It's not a suggestion, Isabela. It's a decision for the family. Ang huling hirit ni Adrian bago tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Tinatapos ang usapan. Bumalik si Isabela sa kanyang sariling cubicle. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Habang binubuksan niya ang kanyang bag upang kunin ang kanyang telepono, isang puting envelope ang nalaglag mula sa loob. Hindi niya matandaan na inilagay niya ito doon. Maingat niyang binuksan ang envelope. Sa loob ay isang lumang litrato ni Vanessa noong bata pa ito, kasama ang isang lalaking nakatalikod. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salita sa pulang tinta na tila isang babala. Ang ahas ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. Hanapin mo ang lihim sa Hacienda Gracia. Ang Hacienda Gracia ay ang dating lupain ng pamilya Castillo na matagal nang inabandona. Bakit may nagpapadala sa kanya ng ganitong mensahe? At ano ang kinalaman ni Vanessa sa isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon? Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga yabag ni Marco. Mabilis niyang itinago ang sulat. Alam niyang sa loob ng gusaling ito, ang bawat pader ay may tenga, at ang bawat ngiti ay may nakatagong patalim. Vanessa should be the one to lead the family prayer tonight. After all, she's bringing new life to this table. Isang biyaya na matagal na nating hindi nararamdaman sa bahay na ito. Ang boses ni Adrian ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kanilang dining room.
Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan, kung saan ang bawat pwesto ay tila may nakatalagang distansya. Sa gitna ng mesa ay ang paboritong sinigang na hipon ni Marco, na personal na niluto ni Isabela sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Inisip niya na sa pamamagitan ng pagkaing ito, baka maibalik niya ang loob ng kanyang anak. Ngunit ang bawat salita ni Adrian ay tila isang lason na sumisira sa lasa ng kanyang pinaghirapan. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselanang mangkok ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtutol sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang anak ay nakayuko lamang, abala sa paglalaro ng kanyang cellphone. Adrian, hindi pa kami annulled. I am still the mother of this family. Ang mahinahon ngunit may diing sabi ni Isabela, isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Aurora mula sa dulo ng mesa. Mother, ang isang ina ay narito sa loob ng bahay. Isabela, ang isang ina ay inaalagaan ng kanyang asawa at anak, hindi yung laging nasa board meeting at nakikipag-agawan ng kapangyarihan. You chose the company over your family a long time ago. Ngayon, huwag kang magreklamo kung may ibang pumupuno sa pagkukulang mo. Actually, Tita Aurora is right. Biglang wika ni Marco. Iniangat niya ang kanyang tingin. At ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa buhos ng ulan sa labas. Mom, stop acting like a victim. All my life, you were busy with Castillo Ventures. Si Dad ang laging nandoon para sa akin. And Vanessa. She actually listens to me. She knows my plans. Ikaw lagi mo na lang akong gustong kontrolin para maging katulad mo. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding hapdi na tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa kanyang dibdib. Ang bawat gabing hindi siya natulog para mapalago ang kumpanyang magbibigay sana kay Marco ng magandang kinabukasan, ay itinapon na lamang ng kanyang anak na tila isang basurang walang halaga. Ang lahat ng sakripisyo niya para hindi maranasan ni Marco ang hirap na pinagdaanan niya noon ay naging sandata palaban sa kanya. Marco, ginawa ko ang lahat ng yon para sa iyo. Ang halos pabulong na sabi ni Isabela, ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo sa namumuong luha. No, Mom, ginawa mo yon para sa pride mo. Ang huling hirit ni Marco bago itinulak ang kanyang upuan at tumayo. I'm done eating. Dad, Vanessa, I'll see you in the study. We have to finalize the BGC presentation. Pinanood ni Isabela ang pag-alis ng kanyang anak, kasama si Adrian at Vanessa. Ang tatlo ay tila isang pamilyang buo, habang siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mesa. Kasama ang kanyang biyenan na tila nagpapakasaya sa kanyang pagkadurog. Ang sinigang na kanyang niluto ay unti-unti nang lumalamig, tila ang pag-ibig na ibinigay niya sa kanila na hindi kailanman nasuklian. Ayan ang bunga ng iyong pagmamatigas, Isabela. Wika ni Doña Aurora bago uminom ng tubig. Wala ka nang kakampi sa bahay na ito. Kung ako sa'yo, pipirmahan ko na ang medical leave na ibinibigay ni Adrian. Umalis ka ng may kaunting dignidad, bago ka patuluyang itaboy ng sarili mong anak. Nang makaalis na ang lahat, nanatiling nakaupo si Isabela sa dilim. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit huminto siya sa tapat ng kwarto ni Marco. Nakabukas ang pinto ng bahagya. Nakita niya ang isang maliit na asul na kumot na nakapatong sa dulo ng kama ni Marco, ang baby blanket nito na mahigit 20 taon na niyang itinatago at nilalabhan ng may ingat. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. May isang maliit na mantsa doon, mula sa gatas ni Marco nung sanggol pa ito. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang gunita noong siya pa ang tanging mundo ng kanyang anak. Noong ang bawat iyak ni Marco ay sa kanyang mga bisig lamang tumitigil. Ang alaalang iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng hindi matatawarang sakit. Napagtanto ni Isabela ang isang masakit na katotohanan. Hindi sapat ang magtrabaho para sa pamilya kung ang pamilya mismo ay nalimutan mo ng mahalin sa gitna ng pagmamadali. Ngunit alam din niya na ang galit ni Marco ay hindi lang dahil sa kanyang pagkukulang. Ito ay bunga ng lason na unti-unting itinanim ni Adrian at Vanessa sa isipan ng bata sa loob ng maraming taon, pabalik sa kanyang silid. Kinuha ni Isabela ang anonymous na sulat na natanggap niya kanina.
Hanapin mo ang lihim sa Hacienda Gracia. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga lumang records ng kumpanya tungkol sa lupain sa Batangas. Doon niya napansin ang isang transaksyon na ginawa ni Adrian noong nakaraang buwan lamang. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa educational fund ni Marco patungo sa isang construction firm na naka-address sa Hacienda Gracia. Nanigas si Isabela. Hindi lang siya ang pinagnanakawan ni Adrian, pati ang kinabukasan ni Marco ay unti-unti na ring kinukuha ng kanyang ama para sa pansariling interes. At ang kanyang anak ay bulag na sumusunod dito. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang buong katawan nang makita ang pangalan ng may-ari ng construction firm na iyon, Vanessa Cruz. Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Isabela ay napalitan ng isang nag-aapoy na pot. Hindi niya hahayaang maging biktima rin ang kanyang anak ng mga taong ito. Kung kailangang dumaan siya sa apoy upang iligtas si Marco mula sa pagkakaligaw, gagawin niya, ngunit bago pa man niya maisara ang laptop, isang notification ang lumitaw sa screen, isang video message mula sa security camera ng Hacienda Gracia na ipinadala ng parehong hindi kilalang sender. Sa video, nakita ni Isabela ang isang buntis na babae na hindi si Vanessa. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Vanessa, ngunit mas matanda, at kausap nito ang kanyang biyenan na si Doña Aurora. Ang usapan nila ay tungkol sa isang kasunduan na nagsimula pa bago pa man ikasal sina Adrian at Isabela. Sino ang babaeng ito at bakit tila ang buong buhay ni Isabela ay isang malaking palabas lamang na pinamahalaan ni Doña Aurora mula pa sa simula? Isuot mo ito, hiha! Ito ang iyong baluti. Sa mundong puno ng mga lobo, hindi ka pwedeng magmukhang tupa. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng pagmamalasakit habang iniaabot kay Isabela ang isang pares ng makinang nahikaw na gawa sa diamante. Nakatayo si Isabela sa tapat ng malaking salamin ng kanyang silid. Suot ang isang itim na terno na yari sa pinong seda. Ang kulay ng kanyang kasuotan ay tila isang pagluluksa para sa kanyang naghihingalong kasal. Ngunit ang tabas nito ay nagpapakita ng awtoridad at bagsik ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Ang gabi ng charity gala ng Castillo Ventures ay puno ng kislap ng mga chandelier at tunog ng mga mamahaling kubyertos na nagtatamaan sa loob ng ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat hakbang ni Isabela sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak ay humahalo sa mga bulungan ng mga elitistang panauhin na pilit na binabasa ang bawat galaw niya. Look at her. She looks so calm. Bulong ng isang sosyaladang ginang sa gilid. Akala ko ba ay magre-retiro na siya dahil sa sakit? She doesn't look sick to me. She looks dangerous. Sagot ng isa pa. Bahagyang ngumiti si Isabela. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa bawat pakikipagkamay niya sa mga board members at investors, maingat niyang itinatanim ang mga binhi ng pagdududa. Isang maikling komento tungkol sa audit na ginagawa niya, o isang tanong tungkol sa financial transparency ng BGC project sapat na iyon upang manginig ang mga kamay ng mga nakikinig. Mr. Say, I hope you've reviewed the latest fund allocations. Minsan kasi, may mga perang naliligaw ng landas patungo sa mga personal na bulsa. Malamyos na sabi ni Isabela sa isa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng matanda at ang mabilis na paglingon nito kay Adrian na nasa kabilang dako ng silid. Ngunit ang pansamantalang tagumpay ni Isabela ay tila isang bula na biglang naglaho nang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Pumasok si Adrian, suot ang kanyang pinakamagarang tuxedo, at sa kanyang bisig ay nakakapit si Vanessa. Ang dalawa ay tila mga bituin ng gabi. Naglalakad ng may pagmamalaki habang si Doña Aurora ay sumusunod sa likuran nila. Suot ang isang ngiting tila nagsasabing, panalo na kami. Lahat ng mata ay nabaling sa kanila. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Isabela. Lumapit si Adrian sa kanya, at sa harap ng lahat, kinuha ang kanyang kamay at hinalikan ito ng may pagkunwari. You look stunning tonight, Isabela. Everyone is asking why you're wearing black on such a festive night. Wika ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo na siya lamang ang nakakaramdam. Black is the color of power, Adrian, and sometimes, it's also the color of judgment. Ang malamig na sagot ni Isabela. Sa sandaling iyon,
Lumapit si Vanessa. Ang kanyang gown ay kulay ginto, tila isang apoy na gustong lumamon sa kadiliman ni Isabela. Ngunit hindi ang gown ang nakakuha ng atensyon ni Isabela. Ang kanyang paningin ay napako sa leeg ni Vanessa. Doon, nakasabit ang isang kwintas na may malaking pendant na sapiro, napapalibutan ng maliliit na diamante. Ang kwintas na iyon ay hindi basta hiyas. Yun ay ang Reyes inheritance, ang tanging alaala ng yumaong ina ni Isabela na itinago niya sa loob ng kanyang vault sa mansyon. Isang hiyas na hindi kailanman dapat isuot ng sinumang hindi kadugo ng mga Reyes. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang paningin ay tila nagkaroon ng pulang anino. Ang huling piraso ng kanyang dignidad, ang huling alaala ng kanyang ina, ay binaboy ng babaeng ito sa harap ng buong Maynila. "I hope you don't mind, Isabela," wika ni Vanessa ng may mapang-uyam na ngiti habang hinahawakan ang pendant. "Adrian said it was just gathering dust in the safe. Sabi niya, it would look much better on me tonight, especially since I'm carrying the next generation of Castillos. It's time for old things to pass away, right?" Lumingon si Isabela kay Adrian. Naghahanap ng kahit katiting na hiya sa mukha nito, ngunit ang nakita niya ay isang mapanghamong titig. "It's just a necklace, Isabela. Huwag kang mag-eskandalo rito. Maraming tao ang nakatingin." Ang bawat hibla ng pagtitimpi ni Isabela ay tila naputol. Ang ingay ng paligid ay naglaho, at ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagtibok ng sariling puso. Nais niyang sunggaban ng kwintas. Nais niyang isigaw sa lahat ang dumi ng pamilyang ito, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang tanging indikasyon ng kanyang puot ay ang panginginig ng kanyang mga labi na pilit niyang pinipigilan. "Isabela," tawag ni Doña Aurora, na ngayon ay nasa tabi na rin nila, isang ngiti naman para sa pamilya. "After all, tonight is about our legacy." Legacy, ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal. Tumingin si Isabela sa paligid at nakita ang kanyang anak na si Marco na papalapit. Tumingin ito sa kanya ngunit mabilis ding umiwas nang makita ang kwintas na suot ni Vanessa. Alam din ni Marco. Alam nilang lahat, pero hinayaan nilang mangyari ito. Sa gitna ng kislap ng mga hiyas at bango ng tagumpay ng mga Kastilyo, naramdaman ni Isabela ang pinakamalalim na uri ng pag-iisa. Siya ang reyna ng gabing ito, ngunit ang kanyang korona ay gawa sa tinik. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Kung ang kailangan upang mabawi ang kanyang karangalan ay ang sunugin ng buong gusaling ito, gagawin niya. "Enjoy the spotlight, Vanessa." Bulong ni Isabela, ang kanyang tinig ay sapat na upang marinig lamang ng babae. Dahil ang kwintas na iyan ay may sumpa para sa mga taong nagnanakaw ng hindi sa kanila. At simula ngayong gabi, bibilangin mo ang bawat segundo bago ka tuluyang malunod sa sarili mong kasinungalingan. Bago pa man makasagot si Vanessa, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang umaling-aungaw sa gitna ng ballroom. Ang lahat ay napalingon. Isang hindi kilalang lalaki ang nakatayo sa gitna ng dance floor. May hawak na isang sobrang itim at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Adrian. "Adrian Castillo," sigaw ng lalaki. "Hindi mo ba itatanong kung nasaan ang kapatid mo?" Ang buong ballroom ay biglang naging parang isang sementeryo sa sobrang katahimikan. Ang mukha ni Adrian ay biglang nawalan ng kulay. Habang si Doña Aurora ay halos mabitawan ang kanyang hawak na baso, tumingin si Isabela sa lalaki. Pagkatapos ay kay Vanessa, at muli sa kanyang asawa. Ang lihim ng Hacienda Gracia ay tila kusang lumalabas upang lamunin silang lahat. Palabasin ang baliw na iyan. "He's just a disgruntled employee. Security, do your job." Ang boses ni Adrian ay pumiyok sa gitna ng ballroom. Isang tunog na malayo sa kanyang karaniwang dekalidad at mapagmalaking tono. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pagpapakitang tao, ngayon ay kasing puti na ng telon sa dingding. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, dahan-dahang gumuguhit pababa sa kanyang sentido. Tila isang lason na hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling tuksido. Napanood ni Isabela ang bawat segundo ng pagguho ng maskara ng kanyang asawa. Ang mga gwardya ay mabilis na dinaluhong ang lalaking sumigaw.
Hinihila ito palabas habang ang mga bisita ay pilit na umiiwas. Ang kanilang mga bulungan ay tila tunog ng libu-libong mga bubuyog na nabulabog. Ang baso ng champagne na nabitawan ng lalaki ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila isang mantsa na hindi na mabubura ng kahit na anong sabon. I'm so sorry everyone. Ang hirap talaga kapag ang mga tao ay hindi matanggap na tapos na ang kanilang kontrata. Wika ni Doña Aurora, pilit na ibinabalik ang awtoridad sa kanyang tinig habang pilit na tumatawa. Ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak na pamaypay ay nanginginig isang panginginig na tanging si Isabela lamang ang nakapansin. Hindi umalis si Isabela, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang itim na gown ay tila isang anino na hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya kay Vanessa, na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang mga mata nito ay puno ng takot na hindi kayang itago ng kanyang makapal na makeup. Ang kwintas na sapiro sa leeg nito ay tila nagiging mas mabigat. Tila isang tanikala na unti-unting sumasakal sa babaeng nagnakaw nito. Mom, let's go. This is embarrassing. Bulong ni Marco sa tabi ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa tinig ng kanyang anak. Wala na ang dating kayabangan. May halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ama na pilit na nagpapaliwanag sa mga board members. Hindi, Marco, mananatili tayo rito. Ang malamig na sagot ni Isabela. Gusto kong makita kung paano lilinisin ng tatay mo ang duming ito. Isang oras matapos ang insidente, habang ang party ay pilit na itinutuloy, nakita ni Isabela si Marco na nakatayo sa isang madilim na sulok ng lobby. Malayo sa mga bisita. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Lumapit si Isabela. Ang kanyang bawat hakbang ay tahimik sa ibabaw ng makapal na carpet. Marco, tawag niya. Tawag. Mabilis na tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Mom, I just checked my personal trust fund. The one Grandpa Alfonso set up for my education abroad. And tanong ni Isabela, bagamat alam na niya ang isasagot nito. It's gone. It was cleared out last month at ang nakapirma sa withdrawal slip. It's my name, Mom. But I never signed anything Dad said. Dad said he was investing it for me. Pero ang account kung saan inilipat, it's under Vanessa Cruz's construction firm. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay tila isang malalim na bangin. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng bumigay, ang tunog ng malalakas na patak ng ulan na tumatama sa malalaking bintana ng hotel ay tila mga palakpak ng tadhana sa gitna ng trahedyang ito. I was so stupid, wika ni Marco. Ang kanyang boses ay nabasag. I defended him. I treated you like an enemy dahil naniwala ako sa lahat ng sinabi niya tungkol sa modern image at future ko. I'm so sorry, Mom. Dahan-dahang lumapit si Isabela at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Hindi niya naramdaman ang pagnanais na manumbat. Ang nakita niya ay ang batang si Marco na natatakot at nawawala. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbabalik ng perang nawala, Marco, pero ito ang simula ng pagbabalik ng iyong dangal. Lumabas silang mag-ina sa ilalim ng ulan. Hinahayaan ang bawat patak na basay ng kanilang mga mamahaling suot. Sa gitna ng dilim ng parking lot, tumigil si Isabela at tumingin sa kanyang anak. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang sa wakas, ay pinayagan niyang pumatak. Mom, what are we going to do? Tanong ni Marco habang nanginginig sa lamig. Hahayaan nating kainin sila ng sarili nilang kasakiman, Marco. Sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim, tila dalawang bituin na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng bagyo. Dahil ang katotohanan ay parang baha. Maaari mong harangan, maaari mong itago, pero darating ang oras na aapaw ito at lulunurin ang lahat ng nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Bago sila sumakay sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Isabela, isang text message mula sa hindi kilalang numero. The man in the gala is Elias, Vanessa's biological brother, and he has the DNA results. Hacienda Gracia tomorrow at 10 a.m. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang cellphone. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Isabela, kahit anong dumi ang itambak mo rito, laging lalabas at lalabas ang tunay nitong kulay. Ang tinig ni Elias ay kasing gasgas ng tuyong lupa
sa Hacienda Gracia. Nakatayo siya sa tapat ng isang lumang gate na kinakalawang na. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at may mga mantsa ng langis, malayo sa makinis at mapuputing kamay ng mga Kastilyo. Sa likuran niya, ang lumang mansyon ng mga Reyes, ang lupang ibinenta ni Isabela para isalba ang kumpanya ni Adrian, ay tila isang kalansay na lamang ng nakaraan. Unti-unting kinakain ng mga baging at limot. Kasama ni Isabela ang kanyang anak na si Marco. Ang bawat hakbang nila sa tuyong damo ay lumilikha ng tunog ng pagkabali. Tila ang bawat alaala ng kanyang sakripisyo ay dinudurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang amoy ng tuyong dayami at alikabok ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga bundok ng Batangas. Ano ang ibig mong sabihin? Elias tatanong ni Isabela. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag, kung saan nakatago ang folder na naglalaman ng mga dokumento mula kay Attorney Santos. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang baul mula sa loob ng kubo sa gilid ng gate. Nang buksan niya ito, bumulwak ang amoy ng lumang papel at gamot na napanis. Inabot niya kay Isabela ang isang orihinal na birth certificate na kupas na ang kulay. Ngunit malinaw pa rin ang mga pangalang nakasulat doon. Vanessa Cruz, pangalan ng Ina Gracia Cruz, pangalan ng ama Alfonso Castillo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabela. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniiwan siyang hapo at hindi makahinga. Tumingin siya kay Marco, na ngayon ay kasing puti na rin ng papel ang mukha. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang imahinasyon niya. Lolo Alfonso, siya ang tatay ni Vanessa, bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding pandidiri. Ibig sabihin, si Dad at si Vanessa, they are black big kataha, half-siblings. Putol ni Elias. Si Gracia, ang nanay namin, ay dating tauhan dito sa hacienda. Don Alfonso was a powerful man, but he was also a weak one. Binayaran niya ang katahimikan ni nanay. Ipinadala kami sa malayo. Pero bago siya mamatay, nag-iwan siya ng sulat para sa akin. Sabi niya, may isang babaeng nagngangalang Isabela na nagmamay-ari ng lahat ng ito at dapat kong ibigay sa kanya ang katotohanan kapag naging gahaman na si Adrian. Bago pa man makapagsalita si Isabela, ang tunog ng mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng bukid. Isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat nila, nagpapakalat ng makapal na alikabok. Lumabas si Adrian at Vanessa, kapwa mukhang hapo at desperado. Ang kwintas na sapiro ay nasa leeg pa rin ni Vanessa. Ngunit ngayon ay tila isa itong mabigat na bato na humihila sa kanya pababa. Isabela, huwag kang makikinig sa taong iyan. He's a liar, a scammer. Sigaw ni Adrian habang mabilis na lumalapit. Ngunit nang makita niya ang papel na hawak ni Isabela, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Adrian, alam mo ba't yung tanong ni Isabela ay punong-puno ng pait? Alam mo bang ang babaeng dinadala mo sa kama mo, ang babaeng binubuntis mo, ay kapatid mo sa ama? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Vanessa ay napahawak sa gate. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng pagtanggi, ngunit ang nakita niya ay ang pagguho ng lahat ng kanilang plano. Hindi totoo yan. Hiyaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emotion. Adrian, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo, ngunit hindi makatingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 segundo. Ang lahat ng kanyang pagyayabang, ang lahat ng kanyang pagpapakitang tao, ay natunaw sa harap ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Mommy Aurora, she knew, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinabi niya sa akin noong bata pa ako na may mantsa ang tatay ko rito sa hacienda. Pero hindi ko akalain. Hindi ko inisip na ikaw yon, Vanessa. Kaya pala, kutang, wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay matalim na tila isang espada. Kaya pala ganun na lang ang galit ni Doña Aurora kay Vanessa. Pero ginamit niya pa rin ito laban sa akin. She wanted to destroy me using the very sin that destroyed her marriage. Ginamit niya kayong dalawa bilang mga piyesa sa kanyang laro ng paghihiganti. Ang pagtangis ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Gracia.
isang tunog ng pagkadurog na tila walang katapusan. Napaluhod siya sa tuyong lupa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa alikabok. Ang anak na dinadala niya, na akala niya ay susi sa kanyang yaman, ngayon ay naging simbolo ng isang sumpa na hindi na nila matatakasan. Tumalikod si Isabela. Hindi niya naramdaman ang saya ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pagkapagod. Ang 20 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang pundasyong puno ng lihim at kasinungalingan. "Marco, let's go!" sabi ni Isabela. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. At sa pagkakataong ito, si Marco ang humawak ng mahigpit sa kanya. "Isabela, Isabelta, sandali, I'm sorry, I can fix this," habol ni Adrian. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang anino na lamang sa hangin. Hindi lumingon si Isabela. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya ang tunog ng isa pang sasakyan na dumating. Isang itim na kotse kung saan lumabas si Doña Aurora, suot ang kanyang karaniwang regal na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nakapako sa naghihisteryang si Vanessa. "Uwi na tayo, Adrian," wika ni Doña Aurora sa isang malamig at autoritibong tinig. "Tapos na ang palabas. Kailangan nating linisin ang kalat na ito bago pa malaman ng publiko. Ngunit huli na ang lahat." Tumingin si Isabela sa kanyang cellphone at nakita ang isang notification mula sa isang sikat na news portal. Ang litrato ni Elias na hawak ang birth certificate sa labas ng mansyon kanina ay kumakalat na sa social media. Ang pader ng Castillo Ventures ay hindi lang basta gumuho, ito ay nilamon ng apoy ng sarili nilang katotohanan. At sa gitna ng usok, si Isabela ay nagsimulang maglakad patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman muling mababahira ng dugo ng mga Castillo. Ang gusali ng Castillo Ventures ay hindi na tila isang palasyo ng tagumpay sa paningin ni Isabela. Sa halip, ito ay naging isang malamig na kabaong nayari sa salamin at bakal. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng lobby ay lumilikha ng isang matunog na echo. Tila isang martilyo na nagpapako sa huling hantungan ng dangal ng pamilya Castillo. Sa loob ng boardroom, ang atmosfera ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga board members na ang mga mukha ay puno ng pagkabahala at pandidiri. Ang mga balita sa television at internet tungkol sa iskandalo sa Hacienda Gracia ay tila isang apoy na hindi na kayang apulahin ng anumang public relations team. Nakaupo si Adrian sa gitna. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim. Sa tabi niya ay si Doña Aurora, na sa kabila ng lahat ay pilit pa ring pinapanatili ang kanyang tuwid na upo, bagamat ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Wala si Vanessa. Ang balita ng kanyang pag-collapse matapos ang insidente sa hacienda ay mabilis na kumalat. At ngayon ay nasa ilalim siya ng mahigpit na pagbabantay sa ospital. Ang pagpupulong na ito ay tinawag upang pag-usapan ang temporary leave ni Isabela dahil sa kanyang kalusugan. Ang panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay paos at tila walang buhay. At upang i-appoint si Marco bilang bagong Chief Operating Officer sa ilalim ng aking gabay, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang bumasag sa kanyang pagsasalita. Pumasok si Isabela, kasunod si Attorney, Santos at si Marco. Hindi sa gilid umupo si Isabela. Dumiretso siya sa tapat ni Adrian, sa kabilang dulo ng mesa, at tumayo ng buong liyab. Walang aalis at walang maa-appoint. Ang malamig na deklarasyon ni Isabela, ang kanyang tinig ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. "Isabela, hindi ito ang oras para sa iyong mga drama," singit ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Mahiya ka naman sa mga investors. You are not yourself. Ako ang mismong sarili ko ngayon, Aurora. Mas higit pa sa nakalipas na 20 taon." Sagot ni Isabela, inilapag ni Attorney. Santos ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa utos ni Don Alfonso Castillo bago siya pumanaw. Ang 51% ng shares ng kumpanyang ito ay inilipat sa pangalan ni Isabela Reyes de Castillo, wika ni Attorney Santos sa isang formal at di matatawarang tono. Ang dokumentong hawak ni Adrian ay isang huwad na kopya na ginawa niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang tunay na nagmamay-ari ng Castillo Ventures ay ang babaeng nasa harap niyo. Isang sabay-sabay na singhap ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan.
Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Adrian at Isabella. Ang mukha ni Adrian ay dahan-dahang naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa mesa, ay nagsimulang manginig ng hindi niya mapigilan. Hindi totoo yan, pinikinyo ang mga dokumentong yan. Hiyaw ni Adrian habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Hindi lang yan, Adrian. Dagdag ni Isabella. Hawak ko rin ang mga audit reports ng educational fund ni Marco na ninakaw mo para pundohan ang kumpanya ni Vanessa. At higit sa lahat, tumigil si Isabella at tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Hawak ko ang DNA results at birth certificate na nagpapatunay na ang babaeng ipinalit niyo sa akin ay sarili mong kapatid. Adrian, ang pamilyang pilit niyo ring binuo ay isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos at ng tao. Ang katahimikan sa boardroom ay tila naging isang masikip na lubid na sumasakal sa lahat. Ang pandidiri sa mga mukha ng mga board members ay hindi na maikakaila. Isa-isang nagsimulang tumayo ang mga investors. Ang kanilang mga upuan ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig habang iniiwan nila ang silid. This is disgusting. Wika ni Mr. Sai, ang pinakamatandang board member. Castillo Ventures is dead. Hindi kami mamumuhunan sa isang pamilyang puno ng dumi at imoralidad. Nang makaalis ang mga investors, ang tanging natira sa silid ay ang pamilya Castillo. Si Adrian ay napaupo muli. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Si Doña Aurora naman ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang ngiti ng tagumpay ay tuluyan ng naging isang mapait na pait ng pagkatalo. Bakit, Isabella, ang bulong ni Adrian sa gitna ng kanyang paghikbi? Binigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan. Bakit kailangan mong sirain ang lahat? Hindi ko sinira ang lahat, Adrian. Ang huling hirit ni Isabella habang kinukuha ang kanyang bag. Kinuha ko lang ang mga bagay na kailanman ay hindi naging sa iyo. Ang karangyaan ay walang kwenta kung ang kaluluwa mo ay bulok. Marco, let's go. Lumingon si Marco sa kanyang ama, isang huling tingin na puno ng panghihinayang ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan bago sumunod sa kanyang ina. Habang naglalakad si Isabella palabas ng building, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa labas. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang Castillo Ventures ay maaaring gumuho, ngunit ang kanyang pagkatao ay muling nabuo mula sa mga abo. Sa likuran niya, sa loob ng boardroom, maririnig ang mahinang tunog ng pagtangis ni Adrian, isang tunog ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi dahil sa itinadhana, kundi dahil sa sarili niyang mga kamay. Ang katahimikan ng mansyong ito ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw na narinig ko sa loob ng 20 taon. Ang bulong na ito ni Isabella ay tila naglakbay sa bawat sulok ng malawak na silid-tulugan na dati ay itinuturing niyang santuwaryo. Nakatayo siya sa gitna ng silid, sa tapat ng malaking kama na may mga sapin na yari sa pinong Egyptian cotton. Ang amoy ng lavender at mamahaling wax para sa sahig ay naroon pa rin. Ngunit para kay Isabella, ang bawat hininga niya sa loob ng bahay na ito ay tila humihigop ng lason. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang huling maleta. Ang tunog ng zipper na gumagapang sa gilid ng tela ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga alaala. Walang gaanong laman ang maleta, ilang piraso ng simpleng damit, mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, at ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng bagong simula. Lumapit siya sa kanyang dressing table. Doon, sa ibabaw ng makintab na salamin, ay nakalatag ang mga hiyas na ibinigay ni Adrian sa loob ng 2 dekada. Ang mga brilyante, ginto, at ang kwintas na sapiro na binawi niya mula kay Vanessa matapos itong isuko ng pulisya bilang ebidensya. Ang bawat piraso ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit ang bawat kislap ay tila paalala ng bawat luhang ibinuhos niya nang mag-isa sa dilim. Dahan-dahang tinanggal ni Isabella ang kanyang wedding ring. Ang balat sa kanyang daliri ay may bakas pa rin ng bilog kung saan nanahan ang singsing sa loob ng 20 taon. Inilapag niya ito sa gitna ng mga hiyas. Iyon ang huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Hindi niya kailangan ng mga bagay na ito upang maging buo muli. Handa na po ang lahat sa labas, Ma'am Isabella. Ang boses ni Manang Rosa ay nanggaling sa pintuan. Ang matanda ay may hawak ding maliit na bag. Sumama ang loob nito sa pamilya Castillo at mas piniling manilbihan kay Isabella kahit saan pa ito magpunta. Sa mga mata ni Manang Rosa
ay makikita ang paghanga at ang matinding pagdamay. Salamat, Manang, tara na, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, walang pait, tanging kapayapaan na lamang ang natitira. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway, nadaanan ni Isabela ang portrait ng pamilya Castillo na nakasabit sa pader. Doon, nakangiti silang lahat, Adrian. Marco, Doña Aurora, at siya, isang larawan ng perpektong buhay na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Hindi siya huminto upang titigan ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad pababa ng grand staircase sa paanan ng hagdan. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong silya sa library. Bukas ang pinto kaya kitang-kita ang matanda. Wala na ang kanyang ayos na parang reyna. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryo, bagamat ang kanyang mga mata ay tulala at nakapako sa kawalan. Ang balita ng pagbagsak ng kumpanya at ang iskandalo ng kanyang anak ay tuluyang nagpaguho sa kanyang katinuan. Tumigil si Isabela sa tapat ng pinto. Aalis na ako, Aurora. Hindi lumingon ang matanda. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Bumubulong ng mga dasal na tila humihingi ng tawad sa mga kasalanang siya rin ang nagplano. Ang mansyong ito ay inyo na, dagdag ni Isabela. Pero tandaan mo, ang isang bahay na walang pag-ibig at katotohanan ay isa lamang mamahaling kulungan. I hope you find the peace you stole from me. Paglabas ni Isabela sa malaking pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na. Iniiwan ang kalsada na basa at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Naghihintay sa tabi ng sasakyan si Marco. Pagkakita sa kanyang ina, mabilis itong lumapit at kinuha ang maleta. Are you sure about this, Mom? We're leaving everything, tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong pag-asa. We're not leaving everything, Marco. Marco, sagot ni Isabela habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Dala natin ang ating dangal, at iyon ang pinakamahalagang bagay na kailanman ay hindi nila nakuha sa atin. Sumakay sila sa sasakyan, habang unti-unting umaabante ang kotse palabas ng gate. Lumingon si Isabela sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mansyon na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng bahay. Tila mga bituing na uubusan ng liwanag. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Isabela. Ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 20 taon ay tila naglaho na kasabay ng usok ng sasakyan. Hindi na siya babalik. Hindi na siya muling magpapaapi sa kabilang dako ng lungsod sa isang maliit at payapang apartment na kinuha ni Attorney Santos para sa kanya. Naghihintay ang isang bagong bukas. Walang chandelier, walang mga mamahaling hiyas. Ngunit may kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang anino ang tumayo sa gitna ng kalsada. Ilang metro ang layo mula sa gate ng mansion. Isang lalaking tila basa ng ulan at may bitbit na galit na hindi pa natatapos. Si Adrian, nakatingin ito sa papalayong sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at desperasyon. Hindi pa tayo tapos, Isabela, bulong ni Adrian sa hangin, habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang sino man ang makikinabang sa iyo. Mas masarap pala ang lasa ng simpleng pritong isda at sinangag kapag wala kang kinatatakutang boses na sisita sa iyo sa bawat subo. Ang bulong na ito ni Isabela sa kanyang sarili ay tila isang matamis na awit sa gitna ng katahimikan ng kanilang bagong apartment. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na yari sa linoleum, malayo sa mamahaling marble ng mansyon. Ngunit ang init na hatid nito ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang amoy ng bawang na iginisa sa mantika ay humahalo sa amoy ng bagong lundag na kape, isang samyo na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling ngumiti. Wala na ang mga katulong na nakabantay sa bawat galaw niya. Wala na ang mapanghusgang titig ni Doña Aurora sa kabila ng hapag. Dito, sa maliit na espasyong ito, si Isabela ay malayang huminga. Mom, kailangan mo na raw pirmahan ang mga huling papeles para sa Isabella's Haven, wika ni Marco habang inilalapag ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Isabella's Haven ay ang pundasyong itinatayo niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ito ang kanyang paraan
upang gawing bulaklak ang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Tumingin si Isabela sa kanyang anak. Nakikita niya ang pagbabago kay Marco, ang dating mayabang na bata, ay pinalitan ng isang binatang marunong ng maghugas ng sariling plato at magpahalaga sa bawat sentimong kinikita nila mula sa natitirang ari-arian ni Don Alfonso. Salamat, Marco. Malaking tulong ito para sa mga babaeng akala nila ay katapusan na ng mundo kapag iniwan sila. Sagot ni Isabela habang maingat na binabasa ang bawat linya. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila binasag ng isang marahas na pagtama ng kamao sa kanilang pintuan. Ang tunog ng kahoy na tila gustong wasakin ay nagpatahimik sa kanilang tawanan. Nagkatinginan sina Isabela at Marco. Dahan-dahang tumayo si Marco at sumilip sa maliit na butas ng pinto. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit at takot. Si Dad, bulong ni Marco. Binuksan ni Isabela ang pinto. Doon, sa hallway ng apartment, nakatayo si Adrian. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at may mantsa ng alak. Ang amoy ng bisyo ay agad na kumalat sa loob ng kanilang tahanan. Isabela, please! Ang boses ni Adrian ay gumaralgal. Isang tunog ng pagmamakaawa na hinaluan ng desperasyon. Binawi na ng bangko ang kotse, ang mga investors. Idinedemanda na ako at si Vanessa. Ayaw na niya akong makita. Sabi ng mga doktor, baka mawala ang bata dahil sa sobrang stress. Isabela, kailangan kita. Ikaw lang ang may pera. Ikaw lang ang may alam kung paano ayusin ang Castillo Ventures. Tinitigan siya ni Isabela nang walang bahid ng emosyon. Ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong lalaki na ilang buwan lang ang nakalilipas ay nagtangkang ipakulong siya sa isang mental hospital. Adrian, hindi ako ang solusyon sa mga problemang ikaw mismo ang gumawa. Ang malamig na sagot ni Isabela, ang Castillo Ventures ay wala na. At ang Isabela na kilala mo, ang Isabelang laging sumasalo sa bawat pagkakamali mo, ay matagal na ring namatay. Paano ang pamilya natin? Paano ang pinagsamahan natin? Pilit na humahawak si Adrian sa braso ni Isabela. Ngunit mabilis itong tinabig ni Marco. Wala ka ng pamilya rito, Dad. Matigas na sabi ni Marco. Iniwan mo kami para sa isang kasinungalingan. Ngayong nasusunog na ang mundong binuo mo. Huwag mo kaming idamay sa usok. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Adrian, na nauwi sa isang mahabang ubo. Akala niyo ba ay magiging masaya kayo rito sa lungga na ito, Isabela? Hindi ka sanay sa hirap. Babalik at babalik ka rin sa akin. Mas pipiliin ko ang hirap na may dangal kaysa sa yaman na puno ng dumi, Adrian. Ang huling hirit ni Isabela bago dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila isang huling hatol. Maririnig pa nila ang pagsigaw ni Adrian sa labas. Ang kanyang mga pagsusumamo na nauwi sa mga mura at panunumbat. Hanggang sa unti-unting lumayo ang kanyang mga yabag at muling bumalik ang katahimikan sa hallway. Napasandal si Isabela sa pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Nagbibigay ng lakas. Mom, okay ka lang? Oo, anak. Ngayon lang ako naging ganito ka okay. Sagot niya habang pinupunasan ng isang luhang pumatak isang huling luha. Para sa lalaking minahal niya ng 2 dekada. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay muling naputol nang tumunog ang telepono ni Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap si Marco sa kanyang ina. Ang mukha nito ay puno ng kalituhan. Mom, tumawag ang ospital, si Vanessa. Isinilang na ang bata. Pero may problema, sabi ng mga doktor. Kailangan ng isang immediate blood transfusion mula sa isang kadugo. At si Elias, ang kapatid niya, ay hindi matagpuan. Si Dad naman ay hindi pwedeng magbigay dahil sa kanyang kondisyon. Tumigil ang mundo ni Isabela. Isang bata ang nasa panganib isang inosenteng buhay na bunga ng isang masalimuot na pagkakamali. Ang bata ay isang Castillo, kadugo ni Marco. Mom, anong gagawin natin? Tanong ni Marco. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagsisimulang magdilim muli. Ang tadhana ay tila may huling laro na gustong ipakita sa kanya. Ang paghilom ba ay nangangailangan ng huling sakripisyo para sa mga taong sumira sa iyo. Ang dugo ay hindi dapat maging tanikala ng paghihiganti, kundi isang tulay ng pagpapatuloy. Ang bulong na ito ni Isabela ay tila isang panalangin habang naglalakad siya sa mahaba at amoy alcohol na hallway ng ospital.
Ang bawat hakbang niya sa makintab na puting tile ay lumilikha ng isang ritmikong tunog na sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang paligid ay puno ng mga taong nagmamadali. Ang mga ilaw sa kisame ay tila mga matang nakamasid sa bawat desisyong gagawin niya sa gabing ito. Sa tapat ng intensive care unit, nakita niya si Vanessa. Wala na ang mapanghamong reyna ng opisina. Ang nakita ni Isabela ay isang babaeng nakaupo sa sahig. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Pagkakita kay Isabela, tila isang kidlat na gumuhit ang takot at kahihiyan sa mukha ni Vanessa. Pilit itong tumayo. Ang kanyang nangangatog na mga kamay ay nakakapit sa malamig na bakal ng upuan. Isabela, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Vanessa ay tila isang gasgas na plaka. Halos hindi marinig sa tindi ng panghihina. Narito ka ba para panoorin ang huling pagkatalo ko? Narito ka ba para makita kung paano namamatay ang bunga ng lahat ng kasalanan namin? Hindi sumagot si Isabela. Tumingin siya sa malaking bintana ng ICU, kung saan sa loob ay makikita ang isang napakaliit na sanggol na napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw ng mga makina at mga tubo. Ang sanggol ay walang malay sa gulo at duming pinagmulan nito. Isang inosenteng buhay na ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Hindi ako narito para sa iyo, Vanessa. Ang malamig ngunit mahinahong sagot ni Isabela. Narito ako dahil ang batang iyan ay walang kasalanan. At dahil ang aking anak ay may puso na hindi kayang tumalikod sa nangangailangan. Lumapit si Marco. Dala ang isang maliit na bag ng mga gamit. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa batang Marco na madaling mauto ng kanyang ama. Doc, handa na po ako. Wika ni Marco sa doktor na lumabas mula sa silid. Magkapareho kami ng blood type. Ako ang magbibigay ng dugo. Napanood ni Isabela ang pagpasok ng kanyang anak sa loob. Naramdaman niya ang isang matinding garalgal sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pagmamalaki. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit ang pagpili na gumawa ng mabuti sa gitna ng kasamaan ay ang unang hakbang ng paghilom. Sa isang sulok ng waiting area, nakita ni Isabela si Adrian. Nakaupo ito sa isang madilim na bahagi. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang amoy ng alak ay nanatili pa rin sa kanyang damit. Isang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahan na harapin ang realidad ng matino. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Isabela. Isabela, salamat, bulong ni Adrian. Nais niyang lumapit. Nais niyang hawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit ang malamig na titig ni Isabela ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Huwag kang magpasalamat sa akin, Adrian. Sabi ni Isabela. Magpasalamat ka sa anak mo na hindi naging katulad mo. At pagkatapos nito, huwag mo na kaming lalapitan muli. Ang dugong ibinigay ni Marco sa batang iyan ay ang huling ugnayan natin. Pagkatapos nito, ang pamilya Castillo ay isa na lamang mapait na bahagi ng kasaysayan na nais ko nang ibaon. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang katahimikan ng ospital ay binabasag lamang ng paminsan-minsang anunsyo sa intercom at ang mahinang tunog ng paglalakad ng mga nurse. Nang lumabas ang doktor at sabihing stable na ang kondisyon ng sanggol, tila isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Isabela. Lumapit siya kay Vanessa na ngayon ay nakasandal sa pader. Tila isang lantang gulay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gasto sa ospital hanggang sa makalabas kayo. Pagkatapos nyon, may tiket ka na patungong probinsya. Mag-umpisa ka muli. Malayo sa amin, malayo sa kaguluhan ng pamilyang ito. Turuan mo ang anak mo na maging mas mabuting tao kaysa sa atin. Tumingin si Vanessa kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Bakit mo ito ginagawa pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Dahil kung mananatili akong galit, ikaw pa rin ang may kontrol sa buhay ko. Ang huling hirit ni Isabela. At pagod na akong maging biktima mo. Lumabas si Isabela ng ospital kasama si Marco habang ang araw ay nagsisimulang sumikat sa abot-tanaw. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa isang maliwanag na kahel at rosas. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila isang mainit na yakap ng kalayaan. Sa di kalayuan,
Nakita niya si Adrian na nakatayo sa labas ng pintuan ng ospital, tila isang anino na naiiwan ng liwanag. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa paghahanap ng katarungan mula sa iba, kundi ang pagbibigay ng katarungan sa kanyang sarili. Mom, saan tayo pupunta? Tanong ni Marco habang binubuksan ang pinto ng kanilang simpleng sasakyan. Sa bahay, anak. Sagot ni Isabela ng may matamis at totoong ngiti. Sa bahay na puno ng katotohanan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng peklat. Ngunit ang mga peklat na ito ang magsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila tunay na ginto na nakabudbod sa malawak na hardin ng Isabella's Haven. Ang amoy ng mga namumukadkad na sampagita at dapo ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin. Isang samyo na nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang dadaan sa pasilyo ng pundasyong ito. Maririnig ang mahinang tawanan ng mga kababaihan sa di kalayuan, mga boses na dati ay puno ng pait at takot. Ngunit ngayon ay may himig na ng pag-asa at bagong simula. Nakatayo si Isabela sa gitna ng veranda. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa telang lino. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha. Wala na ang mga hiyas na dati ay tila mga tanikala sa kanyang leeg. Ang kanyang balat ay may natural na kislap ng isang taong sapat ang pahinga at malaya ang kalooban. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tasa ng tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasabay sa indayog ng hangin. Mom, handa na ang lahat sa loob. Ang mga board members ng foundation ay naghihintay na para sa iyong speech. Wika ni Marco habang lumalapit. Ang kanyang anak ay isa ng ganap na lalaki matikas. May direksyon ng buhay, at higit sa lahat, may puso na marunong magpahalaga sa dignidad ng iba. Si Marco ang naging katuwang niya sa lahat. Ang kanyang kanang kamay sa pagpapatakbo ng Isabella's Haven. Ang kanilang ugnayan ay hindi na binuo sa takot o obligasyon, kundi sa isang wagas na pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok. Salamat, anak. Susunod na ako. Sagot ni Isabela ng may ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Bago siya pumasok, isang pamilyar na anino ang tumigil sa malaking gate ng pundasyon. Isang lalaki na may bitbit na katandaan at kalungkutan ang nakatayo doon. Si Adrian. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging maputi. Ang kanyang balikat ay bagsak. At ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng dating kapangyarihan. Wala na ang Castillo Ventures. Ang mansyon ay na-foreclose na ng bangko at ang pangalang Castillo ay naging isang babala na lamang sa mundo ng negosyo. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa gate. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Walang bigat ng puot, walang panginginig ng galit. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang pakiramdam, hindi sakit, hindi rin lungkot, kundi isang ganap na kawalan ng pakiramdam para sa lalaking ito. Isabela, ang boses ni Adrian ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Narinig ko ang tungkol sa foundation. Ang galing mo talaga. Lagi kang magaling. Salamat, Adrian. Simpleng sagot ni Isabela. Isabela, patawarin mo ako. Bulong ni Adrian habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Nawala ang lahat sa akin. Si Vanessa ay umalis na kasama ang bata. Ang nanay ko, hindi na niya ako nakikilala. Wala akong natitira kundi ang pagsisisi. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Nakita niya ang isang taong durog. Isang taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Isabela ang pangangailangang sumalo sa kanya. Adrian, matagal na kitang pinatawad. Wika ni Isabela sa isang malumanay na tinig. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi para sa'yo. Ipinatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa puso ko. Ipinatawad kita dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Adrian. Ibig sabihin ba nito? May pagkakataon pa tayo. Dahan-dahang umiling si Isabela. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Ang tadhana natin ay tapos na. Adrian, ang buhay ko ay hindi na umiikot sa pagiging asawa mo. Ang buhay ko ay akin na. Tumalikod si Isabela at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng kanyang gusali.
Hindi na niya nilingon ang lalaking nakatayo sa gate. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglipad ng agila sa malawak at asul na langit. Sa loob ng hall, sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng mga kababaihang tinulungan niya. Doon, naramdaman ni Isabela ang tunay na yaman, ang yaman ng isang kaluluwang marunong bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa dulo ng kanyang speech, tumingin si Isabela sa kanyang anak at sa lahat ng mga nandoon. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalang idinugtong sa kanya ng kasal o sa yamang itinayo ng kanyang mga kamay para sa iba. Wika ni Isabela, ang kanyang tinig ay buo at puno ng inspirasyon. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa bawat pagkakataon na pinili nating mahalin ang ating sarili matapos tayong durugin ng mundo. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na iyon, natutunan ko na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang paghahanap sa sariling kapayapaan. Habang lumulubog ang araw, ang anino ni Isabela Reyes ay mahaba at matatag sa sahig. Wala na ang anino ng pamilya Castillo. Wala na ang bakas ng pagiging biktima. Ang natira na lamang ay isang babaeng nahanap ang kanyang sariling tinig sa gitna ng katahimikan at isang pusong marunong nang tumibok para sa sarili niyang kaligayahan. Ang kwento ni Isabela ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang pagpapalaya. At sa bawat paghinga niya ng malaya, alam niyang sa wakas, siya ay tunay nang nakauwi